mga kabokshot, welcome po muli sa panibagong episode ng ating programang My Vocation is Love. Yan, napakaswerte po natin ngayon at may makakasama po tayong mga kwentuhan sa araw na ito. Fresh from... Sister ka na po magpakilala. Fresh from Papua New Guinea. Hello po, mga kabokshot at sa lahat po ng mga tagahanga ba? Taga-subaybay. Taga-subaybay, sorry. Taga-subaybay ng aming pong programang My Vocation is Love. Ako po si Sister Evangeline Orpilia, taga Pasay City, pero pumasok po ako noong 1986. Oh, tagal na. Matagal na po. Pero nung pumasok pa tayo, medyo bata-bata pa ng kaunti. Ngayon, medyo matanda-tanda na tayo. At malaki-laki na, sister. Sabi nga kada isang taon na lumilipas, isang inch na paglaki ng baywang. Kaya kung ako ay, ilan taon na ba? 33 years na sa loob ng kumbento. Wow. So, hindi naman 33 inches yung akin. Mas malaki pa doon. Pero marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagkilala sa mga ginagawa po ng mga madre, hindi lamang dito sa palipaligid, no? Kundi lalo na po yung mga pagmimisyon namin bilang pagpapatunay ng aming pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan, si Sister Evangelina po kasi ay, sabi nga namin, fresh from Papua New Guinea. Sister, ilang taon ka nga pong na-assign? Bali, pinadala ako ng kongregasyon doon noong November, kailan ba? 2011. Oo, ilang taon na, sister. So, mahigit, maglalabintatlong taon na rin. No? So, siguro 12 years and 5 months. Okay. Sister, pati nyo nga po yung ating mga taga-subaybay sa Papua ng kanilang salita. Hello, long Yupla Olgita, long Papua New Guinea. Now, we stop now long Philippines. But Yupla stop yet long heart belong me, na mission belong me long heart, and me like him true. Sabi po na Sister, hello sa inyo lahat. Sabi ko, nasa puso ko pa rin sila. Yan. Sister, mag-share po tayo ngayon sa ating mga taga-subaybay ng inyong vocation story. Uy, naku, nakakaiyak yun. Kasi, di ba, mahirap magdesisyon kung ikaw ay bata pa. Dahil pumasok ako noon at the age of 17. Then, second to the eldest, then yung nanay ko at tatay ko, meron silang malaking pangarap sa akin. And then, gusto nila makatulong ako sa aming pamilya. Pero naiisip ko kasi noon, pag ako ay paaralin nila, gagastos sila, tapos at sa isang banda, iiwanan ko rin sila dahil talagang gusto ko magmadre. Gusto ko talaga magmadre. Gusto kong magturo ng katisismo sa mga bata. At yun, para bang sa akin wala nang hihigit pa. Wala nang hihigit pa kung na ang gusto ko lamang gawin para sa buhay ko ay may bahagi ko ang pagmamahal ng Diyos na naramdaman ko. Dahil yung naging miyembro ba ako sa campus ministry dun sa aming paaralan. Ang pangalan ay Youth Marian Crusade. Na nakita ko yung pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan na pinagkaloob niya yung bugtong na anak niya para sa ating lahat. At yun ay naging parang personal na karanasan sa akin. Kaya, yung gano'n na lamang yung aking pagnanais na pagkatapos ng high school, ay gusto kong maging isang katikista. Dahil tumutulong na rin ako sa aming simbahan na magturo ng mga bata tuwing linggo. At nag-i-enjoy ako kapag yung mga bata ay tumutugon ba sa iyo ng Ate Banji, salamat Ate Banji. Tapos bibigyan kanila merong yung bibigyan ng apple, ng chocolate, dahil naaalala ka ba nila? So, parang sa akin ay, ito yung
yung nagbibigay ako sa kanila na para makilala nila si Jesus. Then, ang kanilang pagtugon naman ay yung pag-acknowledge na bibigyan ako ng mga maliliit na bagay, prutas, yung ganon. Kaya para sa akin ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Yung maipakilala si Jesus sa lahat ng tao na makakasalamuha ko. Yan. Kaya, sa pagpasok naman dito sa Missionary Catechism of St. Therese, gawa naman yan ni Monsignor Gallardo, yung aming chaplain. Kasi nung nagsasabi na ako na, Monsignor, hindi pa pala Monsignor noon, Father, gusto ko pong magmadre, kaya lang hindi ko po alam kung saan ako papasok. Tapos sabi niya, ay, magaling ka kasing kumanta, magaling ka tumugtog ng gitara, magaling pagka sa Sunday Children's Mass, wala siyang problema sa lahat. Kaya, ayun, doon ka pumasok sa Missionary Catechism of St. Therese. Sabi ko, saan po yun? Sabi niya, doon lang yun sa sa Tayabas, Quezon. Kaya akala ko naman Quezon Province, Quezon City, kasi malapit sa amin. Taga po ako, taga Villamor Air Base, Pasay City. Nakarating din naman ako ng maluwalhati dito kahit nag-iisa akong pumunta. Ayan. Saka nakilala ko rin yung mga madre na naglilingkod po sa Camp Aguinaldo at sila yung mga in charge ng mga catechist. Ayan. So, Sister, yung family mo naman po ay naging okay naman sa pagkakas? Oy, naku, sa simula hindi. Kasi yung nanay, pero yung nanay ko, alam po ninyo, dahil sa kanyang sama ng loob at hindi ko sinunod yung kanyang gusto na ako muna ay titigil muna sa amin, ako'y mag-aaral at tutulong sa pamilya. Nag-iba siya ng religion, nag-Mormon siya. Tapos ang tatay ko naman, nung nagpaalam ako, sinimulan na niya akong hindi imikan. Kasi sa sama ng loob ba. Pero, gayon pa man, alam ko na ako ay magmamadre, una para sa kaligtasan ng aking pamilya, at of course sa pagbimisyon. So alam ko gagawa ang Diyos ng paraan para matanggap nila itong bukasyon na iniibig ko. Yung ganun. Tapos isa po, alam mo, yung kapatid ko, minsan di ba dumarating din sa buhay na binabagyo ang madre, na nakakaisip ng ano kaya parehatang mas maigi pa kung ako'y nasa labas. Yung isang kapatid ko, sabi niya sa akin, alam mo ate, kapag ako'y nakakaranas ng nahihirapan kami, minsan nagkukulang yung budget sa family. Pero naalala ko, nagdadasal ako, sabi ko, Lord, binigay namin sa inyo yung aming ate. Alam ko hindi niyo kami pababayaan. Nung sinabi niya sa akin yun, ako, Diyos ko, sabi ko, tamo ako. Ako naman minsan binapabagyo-bagyo dito sa loob ng kumbento. Samantalang, naging inspirasyon pala ako ng aking kapatid para maging matatag sila. At salamat sa Diyos dahil ngayon, hindi man sila talagang kayamanan, pero lahat halos sila ay maayos na ang pamumuhay. At nako, nakakatuwa nga yung aking mga pamangkin kasi lahat sila matatalino. Sabi ko, sino kaya nagmana yun? Siyempre, nagmana sa mga lolo at lola. Kamusta po yung po ninyo, sister, parents nyo? Si tatay namatay na, pero yon at least binigyan ako ng pagkakataon na maalagaan ko siya ng 15 araw bago namatay. At si nanay naman ngayon, 86 na siya, bulag na siya, yun, lagi nga nagtatanong, kailan ba darating dito si Ate Banji nyo? Kasi yun ang tawag sa akin, Sabi naman ng mga kapatid ko, basta darating na lang yun. Alam niyo naman ang mga madre, bigla na lang sumusulpot. Pero yun, kasi kung kailan tayo bigyan ng bakasyon, edi... So, ibig sabihin, sister, later on, syempre, natanggap naman nilang... Oo, natanggap na nila. At yun ang isang, kapag nagbabakasyon ako, nung nakakakita pa si nanay, kasi ngayon bulag na si nanay, at magkasama kaming sisimba. Yung mga nararamdaman mo na proud na siya, na magkasama kami naglalakad, so, at inaakay ko siya. Ibig sabihin, sister, bumalik ka naman ulit siya na oo, bumalik siya. Kaya nagpapasalamat din ako dun sa mga El Shaddai. Kasi kundi dahil sa kanilang panghihikayat sa nanay ko na umattend, edi yun, sabi niya,
mas maganda pa rin pala naman si El Shaddai. So, akala niya yung El Shaddai at Katoliko magkaiba. Pero, yun, binigyan ako ng pagkakataon ni Mother Rene pa noon na bumisita at ayusin ko yung problema namin sa bahay kasi yun na nga, medyo nagkakagulo sila at si nanay nga maraming ini-impose, bawal ang kape, bawal kung anong natutuhan sa pagiging Mormon niya. Pero hindi ko naman finorce sila, basta pinaunawa ko sa kanila na ang simbahang Katoliko pa rin ang, kumbaga, ang sasabihin natin na ang nagtatag ay si Jesucristo. Sabi ko, nanay, yung mga yan, sila ay, kailan na lang yan sila natatag. Sabi naman niya, in the long run, kaya siya alam mo na akit, dahil yung isang elder na nando doon, kaya yun, sa ulado ko pangalan, Elder Balahadja, pangalan, pinagdarasal ko din siya, na siya ang nag-aakit sa nanay ko na ako na lang po ang papalit sa inyong anak na nagmadre. Ayun, kaya sabi kong ganon, si nanay, namiss ako ng husto. Ganon pala, no? And, sabagay, hindi naman kasi talagang mga religious yung family ko. Pero, siguro nga nagkataon lang na sa aming family, ako yung pinili ng Diyos na magdadala at laging magpapaalaala sa pamilya ko na merong langit kailangan nating puntahan. Pero my sister, no, habang nakikinig ako sa story mo, almost naman sa ating mga mods ay ayaw ng family, right? And then, yung iba-iba po bang challenges and trials ang dumarating before you decide? Di po ba, no? Kumbaga sa atin po, parang paano tayo magde-decide sa kabila ng ito yung pinapakita sa atin ng Diyos, no? Katulad sa inyo, imagine, no, nag-iba ng sekta ang nanay ko. Opo, ang nanay nyo, sa tatay nyo, hindi na nag-imig sa inyo. Pero at your young age, ay paano niyo po nakuha na mag-decide ng ganong ka-firm? Alam mo, siguro nung ako'y, hindi siguro, yung nung ako ay member pa ng Youth Marian Crusade, nagsimula yun ako'y second year, na-develop sa akin yung pagmamahal sa Diyos. And then, nung naghahanap ako, nung iniisip ko, ano ba talaga ang gusto ko sa buhay ko, napapasukan ko. Kasi, pagka-graduate ng high school, di syempre, mamimili ka na, no? Nag-decide ako na hindi muna ako papasok sa college kasi gusto kong mag-discern. Alam mo nung, ang aming, ako'y taga Villamor Air Base, ang aming patron saint, si Saint Therese of the Child Jesus. Di kilala siya na nagbibigay ba ng rosas. Tapos, naalala ko nung birthday ko, August 22, kung baga walang-wala sa isip ko, nagsimba ako ng hapon kasi yun yung regular na pagsisimba namin. So, hindi ako nag-aaral. So, nagsimba ako. Then, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sabi ko kay Saint Therese, dun sa kanyang malaking statue, image, sabi ko, Saint Therese, tulungan mo naman ako mag-decide. Para ba ako magmamadre ba ako? O titigil muna ako? O mag-aaral ako ng koleyo? O gano'n. Tapos itong kaklase ko, akala namin siya ang magmamadre kasi very active siya sa church. Bigla siyang dumating, nag-aaral siya ng nursing sa Baclaran. Bigla siyang dumating, sabi niya, Banji, binigyan ako ng isang napakalaking red roses. At sabi niya sa akin, Banji, happy birthday. Hindi ko nakakalimutan yung birthday mo, ha. Sabi ko, naku naman, sumagot na kaagad si Saint Therese. Sabi, malaking red roses. Wow. So parang, di ba, pag intense yung pag-ibig ng isang lalaki, bibigyan kanya ng roses na pulang-pula. Sabi ko na, ito na nga siguro ang gustong sabihin sa akin ni Lord through Saint Therese na, kung talagang mahal mo ako, eto, papakita ko sa iyo yung pagmamahal ko rin sa iyo. Kaya, yun na, nagsabi na ako kay Father Gallardo na gusto kong magmadre.
Ayun ba? So, in the first place, nakita ko yung in love ako sa Panginoon. Sa pagka yun, sa Blessed Mother, kasi araw-araw nagdadasal ako ng rosaryo, araw-araw nagsisimba, tapos nagkakatisismo. Kaya gusto ko yun, parang naging one track of mind na ako na ito na yung buhay ko. At siguro mamamatay ako na isang katikista. Yun. At isang mother. Isang mother. At napagusto nga ako sa misyon. Yeah. Talagang pangarap kong makarating ng Papua New Guinea dahil alam ko yun ay mission place. Na bibihira yung gustong pumunta doon dahil mahirap yung buhay. Akala walang kuryente, naglalakad kami. Pumayat nga ako eh. Pumayat ka pa yan? Hindi, pumayat ako nung dumating ako doon, ang taba-taba ako. Sorry. Pero nung afterwards, nawalan ako ng ilang kilo din. Pero hindi, sige sa init, saka yung walang transportasyon. Pero ngayon, umuunlad na ngayon ang Papua New Guinea. Umuunlad na. Pero marami pa ring lugar na talagang nangangailangan pa sila ng makilala ang Diyos. Naalala ko yung isang nilakad ko, 2 araw ako naglakad. At nung makita nila ako, kasi mga Christians na sila, pero nung makita nila ako na gano'n na lang yung aking pag-atikha, atikha yung malalim na Tagalog, pagsisikap. Pagsisikap na makarating doon sa kanilang lugar. At sabi nila, naku, first time na nangyari na may madreng nagpunta roon. At ako ay parang sabi ko nga, kahit ako'y nahihirapang maglakad kasi mag-edad na rin tayo. Na, Lord, at least kahit dito sa aking paglalakad, may makaalaala na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. At yung mga teachers na binigyan namin ng recollection doon, ay tuwang-tuwa sila at nasabi nga nila na first time na nangyari sa kanila. So, nakita nila yung pagmamahal din ng diocese na gusto silang ma-reach out. Yan ang isa sa talagang minahal ko ang mission. Talaga naman, sister, no, sa interest talaga ay sigasig din sa pagbibigay ng inspirasyon at ng sign, no? Sign, quote-unquote sign. Kasi di ba, ako na nag-share ako ng vocation story ko, ganun din, sister eh. I asked a sign from Saint Therese and she granted me that sign. Yeah. And Saint Therese, nasa likuran natin, background, showering roses. Oo nga. Sister, baka meron kang gustong batiin o i-shout out sa ating mga taga-subaybay or sa inyong mga kakilala. Alam mo, gusto kong i-shout out. Hello, Manang Adelaida. Hi, Sister Adelaida. Kay Sister Maria Eleonora at kay Sister Elsa na nandiyan sa Papua New Guinea. At kapag i-share ko to sa i-Englishin ko kasi. Yes, sister. To all my friends, brothers and sisters in the religious life, those who are in members of the Federation of the Conference of Women Religious and Men Religious, I know I had been part of you, and I am so happy to be with you in your journey in your mission there in Papua New Guinea. I would like to say thank you again and hello, and hopefully you're doing fine in your ministry there. Yes, sister. Maraming salamat, sister, sa panahong ibinigay mo po kahit na fresh from the Papua. Yan, si sister po ay nag-grant sa atin na maging kakwentuhan natin siya. Sister, baka meron ka pong gustong i-advise sa ating mga, especially sa mga aspirant natin na nag-aspire din, to decide. Alam niyo po, mga binibini o mga kapatid kong nagsisikap na alamin ko ano nga ba talaga ang kanilang bokasyon. Isang talagang epektibo para malaman mo kung ikaw ba ay tinawag ng Panginoon, magdebosyon kay Saint Therese. Saka isa pa, sikapin natin na ma-inlove talaga sa Panginoon. Kasi yung pag na-inlove tayo kay Jesus, sisikapin natin na alamin ko ano ba yung kanyang kagustuhan para sa atin. At kung sinabi na niya, kung sa pamamagitan ng mga santo o sa mga iba't mga pamamaraan na pwede nating madiskubre ang ating bokasyon, wag na tayong tumanggi.
Kasi baka malipasan natin yung chance. Yes. No? Pag lumipas kasi yung chance, ayun, may iwanan tayo ng sasakyan papunta sa kanya. At gayon din, alam po ninyo, hindi naman pag nagmadre tayo, sasabihin natin, ay, may giging maganda ang ating karamdaman o magiging maligaya tayo. Yung kaligayahan na yon, patuloy pa rin na ipipurify ng ating Panginoon hanggang sa maging true love. Kaya sa loob ng kumbento, meron dyan na nasasaktan tayo kasi kinakailangang tabasin yung ating mga ego para maging obedient tayo. Kinakailangan may tatanggalin si Lord na, itong bahaging to magaspang. Yan. Kaya meron tayong nararamdamang sakit sa loob, nagiging masaya tayo at nagiging mapayapa ang ating patuloy na pagsunod sa kanyang kalooban kasi nagmamahal tayo sa kanya. Nagmamahal tayo kay Lord. At yun po ang gusto kong masabi sa inyo. Sa lahat ng mga nakikinig, tumataba ang madre kasi sa biyaya ng Diyos at sa patuloy niyang pagmamahal. At ito po ay ebidensya ng biyaya na patuloy niyang ibinibigay sa atin. Natatawa ko, sister, kasi namin tumataba yung mati. Tumaba yan. Ano naman pala ako? Hindi, baka naman may natumaba ng kaunti sa iyo. Anyway. Yan. Na-share niya kanina ng sister, sabi niya magaling po siyang kumanta. Whatsoever. Actually po, ibabalik ko lang po, na nag-share si Sister Remedios po sa atin ng aming history, ng aming habit. Nabanggit po ni Sister Remedios, si Sister Evangelina po, ang nag-create po or nag-invent ng aming coronet. Coronet po tawag dito. Yan, kaya po siya ka-talented. No? Sister, balita ko, mag-share ka ng iyong kanta. alam po ninyo, meron po akong kinompose na para sa mga bata. Maiksi lang yung kanyang lyrics na pinapalitan lang yung isang pangalan doon. So yung, me like him you, God Papa, me like him you, true. Ibig po sabihin, me like him you, I love you, God Father, I love you. Pag sinabing true, talagang totoong-totoo. So, ganito po. Yung God Papa, papalitan lang ng Jesus. At saka yung Jesus, papalitan ng Holy Spirit. So, Trinitarian song. That's your compose, sister? Oh, this is my composition. Yeah, kasi si para Sister, sa mga bata. Yes, Sister Evangelina po ay isa sa aming mga composer. Marami na rin po siya na-compose na kanta namin. Yan. Sige, Ito sister. lang po, very short. Me like him you, God Papa. Me like him you, true. Me like him you, God Papa. Me like him you, true. Me like him you, oh Jesus. Me like him you, true. Me like him you, oh Jesus. Me like him you, true. Me like him you, Holy Spirit. Me like him you, true. Me like him you, Holy Spirit. Me like him you, true. Me like him you, oh Mama. Me like him you, true. Me like him you, oh Mama. Me like him you, true. Yan, Yung mama ay si Mama Mary. yes. Madali lang po yung melody niya and then 4/4 lang yung time signature, sister. Yan. So, madali na madali. Yes, madali lang po siya matutunan. So, habang habang narinig nyo or naririnig nyo yung kanta na ito, pwede nyo pong paulit-ulitin para po ay makuhanin nyo. Kasi napakadali lang po niya, sister, di ba? At saka meron na silang natutunang pidgin. Yan. The pigeon po nasa Litaya. Napakadali lang po. Okay? Sister, meron ko po bang gustong i-shout out? Yun na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana patuloy niyo po kaming subaybayan dito po sa aming mimithing papalaganap ng mabuting balita, pagpapakilala ng aming buhay bilang mga mother. Ayan. So hanggang sa muli po mga kabokshot, abangan nyo ang aming mga bagong programa ulit at mga makakakwentuhan. Dito lang po sa aming programang
My vocation is love. Hashtag ang aking awit ay pag-ibig. Pag-ibig.